Okay, isipin nyo to. Paano kung isang araw, bigla ka na lang makatanggap ng message, pero hindi galing sa kaibigan mo, kundi galing mismo sa Diyos? At ang mas nakakagulat pa, yung message tungkol sa isang sikat na personality online. Dito magsisimula ang isang kwentong talagang susubok sa kung paano natin tinitignan ang pananampalataya at mga propesiya sa panahon natin ngayon. So ito raw yung exact words. Isang pariralang sobrang weird na galing daw mismo sa Diyos. Jackie study ng mabaho. Ano yun, di ba? Parang pag binasa mo, wala namang sense. Pero para sa taong nakatanggap nito, para sa kanya, isa itong divine code na kailangan niyang i-decode. At dyan, iikot ang buong usapan natin ngayon. Alamin natin kung paano nga ba itong tatlong salitang to naging isang mabigat na akusasyon. Tara, simulan na natin tong paghimay. Okay, unahin natin sa simula. Saan ba to nanggaling? Paano nagsimula ang lahat ng to at bakit ganito ka-weird yung message na ibinigay? Ang kwento ay nagsimula kay Narciso o Lalo, isang tao na naniniwalang may direct line siya sa Diyos. Para sa kanya, ang Diyos ang kanyang best friend. So isang gabi, bago siya matulog, may isang partikular na tao siyang naisipang itanong. Isang taong kumukuha talaga ng atensyon niya online. At dito na nga, papasok sa kwento yung subject ng tanong niya sa Diyos. Isang pangalan na sigurado akong pamilyar sa milyon-milyong Pilipino. Ayan, pag-usapan natin ngayon ang taong nasa gitna ng buong kontrobersyang ito. So bakit ba si Rudy Baldwin? Well, ito yung mga dahilan kung bakit nagsimulang magduda si Olalo. Kasi para sa kanya, may hindi nagtutugma. Ang mga hula ni Baldwin parang masyadong generic, di ba? Laging tungkol sa mga aksidente, sunog, baha. Mga bagay na madalas naman talagang nangyayari. Tapos, yung mga paniniwala niya parang hindi raw akma sa isang totoong propeta. At ito na, ito mismo yung nagtulak kay Olalo para magtanong. May nararamdaman siyang mali. Para sa kanya, hindi ganito ang isang tunay na misyon galing sa itaas. Kaya, nagtanong siya ng direkta sa kanyang best friend. Okay, ito na ang exciting part. Paano naging isang mabigat na akusasyon ang Jackie study ng mabaho? Let's break it down. Unang salita, Jackie. Para kay Olalo, hindi ito pangalan. Ang ibig sabihin daw nito ay parang isang jockey na sumasakay sa kabayo. Gets nyo? Sa konteksto ng mensahe, ito ay pagsakay sa uso, pagsunod sa kung ano ang trending o pinag-uusapan. Pangalawang salita, study. Ito medyo straightforward. Ang ibig sabihin daw nito, pinag-aaral, sinasaliksik, nire-research yung mga impormasyon na available naman talaga para sa lahat, tulad ng mga balita o kaya mga scientific reports. At ang huling salita, mabaho. Dito na talaga bumibigat ang lahat. Para kay Olalo, ito na yung hatol ng Diyos sa ginagawa. Hindi lang ito mali, ito ay isang bagay na nakakadiri, nakakasuka, isang bagay na kinamumuhian. So pag pinagtagpi-tagpi mo na yung tatlong salita, Jackie, study ng mabaho, ayan na, nabuo na yung buong mensahe. Isang direksyahang paratang ng pandaraya. Ang sinasabi ng mensahe ayon kay Olalo ay ginagamit daw ni Baldwin ang mga existing na impormasyon at takot ng tao para palabasin na isa itong propesiya. So ano ba talaga ang ibig sabihin ng pandarayang ito? Paano daw ito ginagawa ayon sa interpretasyon ni Olalo? Ganito raw kasimple yung proseso. Step 1. Kumuha ka ng isang scientific data o isang breaking news. Step 2. Pag-aralan mo. Step 3. I-repackage mo at i-post mo na sa social media na parang isang vision o premonition. Simple lang, pero kung totoo, sobrang epektibo para manlinlang. Para mas malinaw, halimbawa, pag naglabas ng alerto ang P-Volcans na may activity ang isang bulkan, ang gagawin daw ng isang peking propeta, kukunin niya yon at ipopost niya, may vision ako, may nakikita akong pagsabog ng bulkan. See? Hindi ito hula, kundi repackaging lang ng information. At para kay Olalo, sobrang linaw ng nararamdaman ng Diyos tungkol dito. Hindi lang ito basta mali, ulitin ko, ito ay nakakasuka. Isang gawain ng panlilin lang na kinamumuhian daw ng Diyos. Ito na! Dito na tayo dadalhin sa pinaka-core ng argumento ni Olalo, ang malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Rudy Baldwin. So, dito sa comparison na to, grabe. Ang linaw ng pagkakaiba ng dalawa. Siyempre, sa mata ni Olalo ha. Sa isang side, si Rudy Baldwin.
Yung sikat na seer na, nagre-repackage lang daw ng balita para sa views. Tapos sa kabilang side naman, siya, si Narciso Olalo. Yung propetang tumatanggap ng mga cryptic message para sa isang mas malaking misyon, ang kaligtasan ng sangkatawan. Ang layo ng agwat, di ba? At para kay Olalo, ito ang pinakamatibay na ebidensya. Yung mismong kasikatan ni Baldwin. Kasi daw, ang tunay na mensahe ng Diyos madalas mahirap tanggapin. Kaya yung mga tunay na sugo, hindi sumisikat agad. Samantala, yung mga nagbibigay lang ng gustong marinig ng tao, sila yung nagiging viral. At dito natin iiwan ang lahat. Sa mundo ngayon na ang currency ay atensyon at impormasyon, paano pa nga ba natin makikilala kung ano ang totoo at ano ang peke? Sino ang may karapatang magsabi kung kaninong vision ang dapat nating paniwalaan? Yan, isang tanong na para sa inyo, para pag-isipan.